Wait! So, nandito na kami sa Conan Town! Dito pinanganak yung gumawa ng manga and anime na Detective Conan. Yan. Itong buong town na to, Conan Town nila kasi lahat ng team nila is all about Detective Conan and yung mga works ng manga creator. So, ito yung ating first stop for today. Welcome to Totally! For today's vlog, dalawa ang pupuntahan natin. Una is i-detour natin ang hometown ni Shinichi Kudo, aka Detective Conan. Pupuntahan natin ang Conan Town and yung mga nearby stops doon. Dalawang train rides tayo from Matsue. So, from Matsue Station to Yonago Station, then Yonago to Yura Station or Conan Station. Almost 2.5 hours ang biyahe natin from Matsue. And after nun, babalik na tayo ng Matsue at isusunod nating itour ang one of the last 12 original castles of Japan, ang Matsue Castle. Gamit pa rin natin ang Sanyo Sanin Area Pass dito. Kasama sa covered na station ang Yura Station or mas kilalang Conan Station. From Matsue, ang dalawang sakay natin na tren ay aabot sa 2,630 yen o 985 pesos. Pero dahil may area pass tayo, kaya wala na tayong binayaran. We created a separate video discussing the different Japan passes. You may check the link in the description. Aalamin ay inimbestigahan natin if worth it bang puntahan ng mga stops na to or kailangan bang i-rethink it if hindi namin siya ma-recommend. Pero remember tipeters, personal take ko to ha. Kung meron kayong ibang take or if nakapunta na kayo sa mga na-mention naming stops, super okay lang yon. We encourage you to please share your experience sa comment section ng video na to. Kaya tara, umpisahan na natin. This is Yura Station, more popularly known as Conan Station kasi halos lahat dito ay Conan themed. Mula lockers, hagdan, and pati yung train mismo. In fact, yung Conan train ang sinakyan namin from Yonago Station papunta dito. So, explore natin yung Conan Town. Yung town ni Shinichi Kudo. Grabe, napaka-ano lang na feeling. Surreal feeling. Kasi, pinapanood lang siya sa anime. Tapos, meron talagang Conan Town. Guys. Existing talaga siya. Taga dito si Shinichi Kudo. Di ba Yosh, yung sabi niyo yung pinuntahan niyo dati, yung manga creator na to, taga dito. Dito siya pinanganak. Ayun. Si Gaosho Aoyama. Ang gumawa ng Detective Conan and Yaiba. Yan. O Yaiba, di ba? Hometown pala ng manga creator itong Conan Town. Asaya lang, na parang taga dito. And may ano talaga, may reference talaga dito sa prefecture na to. Nakato. Ayan. So, explore na muna tayo. So, ang first stop namin is yung museum. Expect namin pagbaba dito, magbubasa lang kami. Pero, wala eh. Parang lalakarin na lang namin. Kaya, tara. On the way to the museum, marami kang madadaan ng mga Conan attractions. Kahit saan ka tumingin dito, puro characters from the manga ang makikita mo. May mga malalaking estatwa, meron ding mga cute and maliit lang. Pati yung library, street signs, manhole cover, and even yung restroom dito. May mga tribute kay Conan. Medyo hindi lang swak yung English translation ng iba.
May 600 yen per person yung entrance fee for tourists. Hiningi nila yung passports natin para ma-check if turista talaga kami. Grabe yung tickets nila ang gaganda. Souvenir material na. May mga sections na bawal mag-take ng pictures and videos. Kaya wala kaming masyadong footage sa loob. In-enjoy na lang natin yung experience. Yung mga sections na kasi na yun, yun talaga yung mga original artworks or drawings ni Kosho Aoyama, ang creator ng Yaiba and Detective Conan. Naka-display sa loob ng museum yung mga best-selling chapters and episodes ng Detective Conan. Yung history din kung paano na conceptualize and napalabas as anime ang mga gawa ni Aoyama. Interactive din ng museum. May mga spots na kailangan mong mag-solve ng cases na para talagang feel mo na ikaw si Conan. Also, meron ding souvenir shop. Napabili tuloy kami ng mga Detective Conan items. Bumili ako ng case ng eyeglasses na Detective Conan. Ayan. Bakit? Kailangan ko to. Kasi ganito yung itsura ng glasses ko. Tingnan nyo naman. Ganito yung itsura nilagyan ng case ko. O, diba? Hindi ka pa kailangan palitan yan pag nakakita ka ng ganito. Yan. Bumili din ako ng parang leather, fake na leather na lalagyan ng yan, parang maliit lang siya na sobre na waterproof. Kaya naman ako bumili niyan kasi dito ko nilalagay yung mga dokumento kapag nag-travel ako. Tignan nyo naman, grepang-grepa po tayo mga ma'am. Yan, nasa ziplock bag, nandito yung passport ko. Ayan o, passport, ang boarding pass, ganyan. Yung ginawa namin for today's first activity. Ayan. So guys, if mapapadpad kayo dito, super may enjoy nyo din if nanonood kayo ng Detective Conan. Pero tahimik lang din yung lugar. So ngayon, papunta kami sa aming next stop, which is lunch. Well, kailangan namin bilisan yung lunch namin dahil nag-overtime ko na. Masyadong nag-enjoy sa loob ng Conan Museum. Napadaan din kami dito sa another souvenir shop na puro Detective Conan ng tinda. Hirap magpigil sa paggastos dito. Eto na, lunch na talaga. Ang original plan namin ay mag-yukotsu namin sa Takauna sa Kotoura. Pero dahil nga nag-overtime kami sa Manga Factory and kakapusin na kami sa oras, naghanap na lang kami ng ibang makakainan malapit sa Conan Station. Fortunately, meron kaming nahanap, ang Komitoku Yura. Gyukotsu ramen din ang specialty nila, pero kakaiba ang ramen nila dito. Hindi tulad sa Fukuoka and other areas in Japan na gumagamit ng pork bone or tonkotsu para sa base ng broth.
Dito sa Tottori Prefecture, beef bone ang ginagamit or gyukotsu. Sa ibang ramen. Sarap. So kakatapos lang namin kumain sa Komitoku Yura Ramen, and beef yung flavor nung broth na gamit. Masarap siya. Another bagong panlasa sa ramen na natikman ko. And nakakaano lang, kapanibago na hindi ganun ka-rich yung ramen na kinakain namin, pero masarap pa rin. So na-enjoy ko naman siya. Tsaka iba rin yung lasa nung pork. Sarap din. Overall, nice experience siya dahil na sobrang lamig. Kaya perfect na perfect talaga yung ramen for this kind of weather. Ayun. Pero if si Yosh ang tatanungin, hindi niya raw masyadong bet dahil he couldn't help but compare it sa ibang mga gyukotsu ramen din na na-try niya dito sa Tottori. Sabi niya, sobrang mas masarap daw ang ramen ng Takauna sa Kotoura Town and sa Hachibe sa Kurayoshi City. As in, mas malasa daw talaga yon and mas malaki and may smokiness ang pork. Dito raw, carry lang. 50 meters na walk lang siya from Tokonan Station. Kaya ito, naghihintay na lang kami ng aming train na scheduled for 1:45 p.m. So time check, it's 1:20 na dito. So we have mga 25 minutes pa. So ano bang gagawin namin dito kundi magpahinga, umupo na muna kasi kanina pa kami naglalakad. Nilakad namin from Conan Station to Manga Museum, tapos sa Manga Museum pabalik, tapos yun, so parang umikot lang kami. Okay din nilakad, exercise, pampainit ng katawan. So similar nung kanina umaga, may mga stops din kami. So parang may dalawang train kaming sasakyan from here to Yanago and then Yanago to Matsue. Kaya pasok na muna tayo. Malamig na eh. Matsue Castle, yeah. And now, yung half day o yung remaining hours namin dito sa Matsue, itutur na lang namin ang Matsue Castle. Yan. Isa na lang siya sa mga original castle na natitira dito sa Japan. Original meaning yung dating ginamit ng materials o yung dating pang castle, yung pa rin yan. So hindi na siya na-rebuild, ganyan. Yan na yun. So ayan. O tara, let's explore. Ito yung mga admission fees and opening hours. Ayan. Kita nyo sa likod, nandito na kami sa Matsue Castle.
Hindi ako pwede pumasok sa loob dahil may injury yung paa ko. And hindi ako pwede magyapak. Anyway, siya na rin nakapasok. So, anong nangyari? Nagbayad na kami ng ticket for 2. So, dapat isa na lang. Nakatipid pa sana kami ng mga 600 yen. Pero, okay na yan. Lesson learned. Charge to experience. So, yung castle na yan, ginawa siya for 5 years. From 1607 to 1611. So, residential house na din siya ng feudal lords and watchtower ng army dati or mga military dati. Kasi naunang panahon. So, original castle pa rin siya. Yung mga dating materials, yan pa rin yan. Ilan na lang silang natitira sa Japan. So, isa na itong Matsue Castle. Ayan. Anyways, so tara, maglibot-libot muna tayo dito sa Castle Grounds habang hinihintay si Yosh. Sayang hindi namin inabutan yung full autumn week dito. Kasi kung inabutan namin to, ayan, yan nakita niyo yung mga lagas-lagas na mga punong yan. Sana may orange and yellow colors pa. Ito sana nito na foreground sa castle. Ang Matsue Castle ay napapalibutan din ng maraming shrines. Tulad nitong Fukutoku Inari Shrine, a Shinto site kung saan nagpupunta yung mga naghahanap ng swerte and maunlad na negosyo. Katabi naman nito ang Kunkaku, a history museum house in a Meiji-era building na itinayo pa noong 1903 para pagstayan ng emperor kung andito siya sa Matsue. Standout ito sa castle grounds kasi ito lang yata ang European-style building na nakita namin dito. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. But it's not what you're made for. Mag-dinner na muna tayo dito sa Shoya Shamine Matsueten Soba Restaurant. Dito kami kumain kasi malapit lang sa Matsue Station. And sumasakit na ulit ang injury ko at hindi ko na kayang maglakad pa. Buti na lang meron sila dito ng specialty ng Shimane Prefecture na Warigo Soba. Cold buckwheat noodles to, served sa 3 layers ng bowls. Then bibigyan ka ng shoyu-based sauce na ibubuhos mo sa top layer. Then you make your way down hanggang maubos. Everybody could make a wrong turn. You waver and slip and you get burned. But I'm here, so don't you worry, 'cause you know I'll be there in a hurry. Ayun na nga, Tipiters. Dahil super fan tayo ng Detective Conan and Yaiba na anime, and first time kong makapunta dito, grabe yung batang 90s na Vince na sobrang nagalak sa tuwa nung makatungtong na dito sa Conan Town. Sa train station pa lang, sobrang nagtagal na kami dahil paglabas mo pa lang, may isang malaking statue na sasalubong sa'yo. Every nook and cranny ng town may Detective Conan characters or references. If you're familiar with the anime, masasabi ko na worth it ang pagpunta dito. Talagang sasadyain mo siya. Matutuwa ang inner child nyo dito. And para naman sa mga hindi pa nakapanood or nakabasa or zero idea talaga about kay Detective Conan, we suggest that you rethink it yung pagpunta dito. Sa Matsue Castle, for us, worth it. Lalo na if your goal is like us to visit all the 12 original castles of Japan. Imagine, back in the day, merong thousands of castles ang Japan. Pero ngayon, parang nasa 100 na lang sila, and 12 na lang doon sa 100 na yon ang original.
And that's it para sa ating Conan Town and Matsue Castle vlog. Sa next vlog natin, another one of the original 12 castles of Japan ang bibisitahin natin. Kaya if ayaw nyo mamiss yan, subscribe na to this channel kung hindi mo pa nagagawa and hit the bell icon beside it, then select all para notified ka kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, please like, share, and follow this page na rin. Also, if papunta ka ng Japan soon, don't forget to use our promo codes The Poor Traveler Klook when booking hotels with Klook, TPTKK10 naman if sa KKday ka magbubook ng tours and attractions, and worth it naman ang promo code namin when booking travel insurance with PGA Sompo. Kung meron kayong questions, comment lang kayo or follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler single L. Kung gusto niyo ng more tips and makinig sa mga nakakatawang kwentuhan namin about our trips, follow and tune in to The Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. If nakatulong sa inyo ang video na to, you can show your appreciation by tipping us. Just visit thepoortraveler.net/donate. And pwede kayong mag-tip dyan via GCash, Maya, GrabPay, bank transfer, and credit card. All tips this month will be contributed to the Poor Traveler Scholarship Program kasi nagpapaaral tayo ng mga college scholars. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!